Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sumiklab ang tensyon sa pagitan ng mga pulis at mga nagkilos protesta malapit sa Embahada ng Amerika. 6 ang inaresto dahil sa iba't ibang paglabag. Kinundena naman ng mga nagprotesta ang umano'y pagmamalabis ng mga umaresto. Kasama ang rally na yan sa kabi-kabilang protestang isinagawa ngayong araw ng paggawa. At nakatutok si Salima Refran. Sa Calao Avenue pa lang sa Maynila, tila sing-init na ng panahon ng girian ng mga nagprotesta at ng mga pulis. Nakalusot man sa unang barikada, tuluyang naharang ang mga rallyista sa Rojas Boulevard bago marating ang target na US Embassy. Isinabay nila sa Labor Day ang pagkontra sa umano'y panghihimasok ng Amerika sa pagpapatakbo sa bansa tulad ng ginaganap na balikatan exercises. Nanggigera, nangongolonya, nananakot para dambungin ang ating likas yaman para sa sariling pakinabang sa larangan ng pang-ekonomiya, pampolitika, kultura at militar. 6 ang arestado para sa disobedience to authority, resisting arrest, alarm and scandal at vandalism. Inisprayan din kasi ng pintura ang truck ng mga pulis. Kinondena ng mga grupo ang pagmamalabis daw ng mga umaresto na handa raw nilang sampahan ng reklamo. Tugon ng pulisya. Pinipilit nilang pumunta rito sa lugar natin dito sa US Embassy kung saan nga hindi ito kasama sa Freedom Park ng Maynila. Palagi tayo na sa maximum tolerance. Kailangan i-restrain yung mga tao na talaga nagpupumiglas at para hindi na mag-escalate. Maging sa kanto ng Loyola at Recto Avenue, hinarang din pero nakalusot sa pulisya ang mga miyembro ng Buklurang Manggagawa ng Pilipinas o BMP. Papunta naman silang Menjola malapit sa Malacanang. Sigaw ng mga manggagawa ngayong araw nila ang 150 pesos na aumento sa sahod across the board, pagtaas ng minimum wage at pagwawakas sa kontraktualisasyon. Tinanggihan din nila ang imbitasyon umano ng Pangulo para makapulong sila. Hindi po kami pabobola. Kung gusto nilang itaas ang sahod, gawin na nila. Ano pumipigil sa kanila? Kung gusto nilang ibaba ang presyo, gawin na nila. Halos lahat ng ating mga manggagawa sa bansa ay kontraktual. Hindi pa masaya ang mga manggagawa dahil hanggang sa ngayon, hindi pa ibinibigay ng gobyerno yung kahilingan ng mga manggagawa na itaas ang sahod. Buwagin na yung mga provincial rate kasi ito ay masyadong pabor sa mga kapitalista. Manggagawang Pilipino muna! Pilipino muna! Ang Transport Group na Manibela iprinotesta rin ang kakapasulang na deadline ng konsolidasyon ng prangkisa sa PUV Modernization Program. Dapat ang paunlarin natin ay ang manggagawang Pilipino, ang produktong Pilipino, hindi galing ng China. Kaya laban! Nanguna sa protesta ang chairman ng Manibela na si Marval Buena na may hinaharap na warrant of arrest at 2 kaso ng cyber libel na isinampa ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Kinukuha pa namin ang panig ni Valbuena tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras. Pinariripaso na ni Pangulong Bongbong Marcos ang minimum wage rate. Nais ng Pangulo na isalang-alang ang epekto ng inflation sa sahod ng mga manggagawa. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ngayong araw ng paggawa, may utos si Pangulong Bongbong Marcos sa Regional Tripartite Wages and Productivity Boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in their respective regions with due consideration to the impact of inflation, amongst others, within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order. Nasa hanggang 361 pesos lang ang minimum wage sa BARM na siyang pinakamababa sa bansa. Kasunod ng huling aumento rito na 20 pesos itong Pebrero. Pinakamataas naman sa Metro Manila na hanggang 610 pesos. Kasunod ng huling aumento rito na 40 pesos noong Hunyo taong 2023. Minsan lang pwede magtaas ng sahod sa loob ng isang taon. Pero sa Metro Manila, pasok na sa 60 days sa sinasabi ng Pangulo para repasuhin kung nararapat na magkaroon ng panibagong taas sahod.
Iniutos din ng Pangulo sa National Wages and Productivity Commission na repasuhin ang mga panuntunan para tiyak na regular at patas sa mga wage review. May hiwalay ring 150 pesos legislated wage hike na aprobado na sa Senado pero nakabinbin pa sa Kamara. Legislated man o galing sa Regional Wage Board, approve ang dagdag sahod sa National Anti-Poverty Commission. Importante ang kagyat na dagdag na sahod sapagkat gaya nga po nasabi niya rin kanina during his speech, ay grabe rin ang pagtaas ng ilang mga pangunahing presyo ng bilihin. In fact, nakabantay po siya doon sa pagtaas ng presyo ng kuryente, lalo na sa tumitinding init ng panahon. Kaya tingin ko nararapat lamang yung ganung panawagan ni President Bongbong Marcos Jr. Sinubukan namin kunin ang panig ng Employers Confederation of the Philippines o ECO pero hindi pa sila sumasagot sa aming mga tawag. Pero nauna na nilang sinabi na maaaring magresulta sa pagtatanggal ng mga trabaho, pagtaas ang presyo ng bilihin o di kaya pagsasara kapag hindi kinaya ang wage hike, lalo na ng mga maliliit na negosyo. Mahigit 90% po ng ating mga existing enterprises ay nasa kategorya ng micro, small and medium enterprises. So sa atin pong pagtitingin sa pangangailangan ng mga manggagawa, binabalanse po natin yan sa kapasidad o kakayahan ng mga employers. Mahalaga rin kasing maraming trabaho, kaya ang atas ng Pangulo sa Kongreso ay ang pagpasa ng mga batas para maparami yan. Marami rin naman ng malilikhang trabaho ang mga investment na pumapasok sa bansa. Pinatututukan din ng Pangulo sa DOLE ang underemployment sa pamamagitan ng mga skills training para mas akma ang kakayahan ng mga Pinoy sa mga trabaho dito man sa bansa o abroad. Para sa mga OFW naman, may utos din ng Pangulo sa Department of Migrant Workers. Let us continue to mobilize the 2.8 billion peso Action Fund and provide protection for distressed OFWs to provide forms of assistance to OFWs requiring welfare, repatriation, and reintegration services. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Kahit binomba ng tubig ng China ang ilan itong barko kahapon, itinuloy ng Philippine Coast Guard at BIFAR ang misyon nitong maghatid na supply sa mga mangingisda sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal. Kamustahin natin ang sitwasyon sa live na pagtutok ni Rafi Tima. Rafi? Mel, kasalukuyan nga tayo naglalayag pabalik dyan sa Maynila, luna nitong Coast Guard ship. At bagamat hindi nga naisagawa yung resupply mission sa may Baho de Masinloc mismo, ay maituturing pa rin daw na tagumpay yung ginawang mission dito ng BIFAR at ng PCG dahil nakapag-supply pa rin sila ng crudo at ng mga supply sa mga nangingisda dito sa may West Philippine Sea at sa may Baho de Masinloc. Ito ay sa kabila nga ng ginawang marahas na aksyon ng China Coast Guard laban sa PCG at BIFAR. Mana kami, tinamana kami. Tinamaan na kami. Sa tagal at hindi ng pag-water cannon ng mga barko ng China sa mga barko ng BIFAR at PCG, tuloy-tuloy pa rin yung pag-water cannon ng China Coast Guard dito sa aming sinasakyang Philippine Coast Guard ship. Sa sobrang lakas ng kanilang water cannon, daramdam mo talaga yung uga dito sa may loob ng pilot house. nagtamo ng maraming sira ang Dato Bagakay at BRP Dato Bangkao. Sira ang mga railing, canopy at iba pa. Ito yung isa sa mga bibihirang pagkakataon na with water cannon yung Coast Guard ng Pilipinas at ginagawa ito ngayon ng China Coast Guard dito sa may Baho de Masinloc. Dahil sa aking pagkakaalam, ito yung unang pagkakataon na nakalapit ng ganito kalapit ang isang barko ng Philippine Coast Guard dito sa Baho de Masinloc. Makikita sa mapang ito kung paano umiwas ang aming sinasakyang barko sa mga pagharang ng China sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Bumagal ang takbo ng dalawang barko, tinatansya at ina-assess sa mga sirang tinamo nila. Nakasunod pa rin ang mga barko ng China, mga barko ng Coast Guard at kanilang Navy. Paikot-ikot rin ang isang P-3 Orion reconnaissance plane ng Amerika. Pero sa may 80 kilometro layo mula sa Panatag Shoal, itinuloy ang misyon. Ipinamahagi ang dala nilang libreng krudo at iba pang supplies. Isa-isang dumating ang mga mangingisdang Pinoy para sa ayuda. At hanggang sa lumubog ang araw, unti-unti na silang dumami.
Kinabukasan dagsa na ang mga mangingisda. Ang ilan galing pa raw ng Infanta, Pangasinan. Si Mang Pedro, nabalitaan daw ang ginawang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa BIFAR at PCG. Medyo galit po. Wala lang po tayong magagawa eh. Sila man daw ay nakakaranas doon ng pangaharas. Bagamat bihira na raw itong mangyari ngayon, mahirap pa rin mangisda sa panatag na tinatawag ding Scarborough Shoal. Medyo limitado pa rin. Kasi hindi pinapayagan yung malilit na panggat papasok sa loob. Sa labas-labas lang po. Malaking bagay daw ang libreng krudo, lalo pat ito ang pinakamalaking bahagi ng kanilang gastos tuwing pumapalaot. Kaya hindi raw tiyak ang kanilang kita tuwing nangingisda. Abutin mo nung pan, nagit sa linggo. May extend kayo dahil dito sa pan? Opo. Sinasabing hamak na mas mayaman sa isda ang loob ng Panatag Shoal, pero simula taong 2012, bantay sarado na ng China ang nag-iisang entrada nito. Ang mga tulad ni Mang Pedro, umiikot na lang daw sa mga payaw na nakakala sa mga baybayin ng Pangasinan at Zambales kapag mahina ang huli sa labas ng Scarborough. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi sila titigil sa pagtulong sa mga mangingisdang Pinoy kung saan man sila naroon. Mel, ipapakita ko lamang itong isa sa mga na-damage dito sa aking sinasakyang barko na BRP Bagakay. Ito yung railing ng barko, napakatibay, ano? Pero merong isang panel na LED dito at yun yung dahilan daw kung kaya't nawasak itong railing na ito ng bugahan ito ng water cannon ng China Coast Guard. Dalawang direksyon, Mel, nung water cannon yung naranasan namin dito sa may port side at sa may starboard side. Dalawang sabay na water cannon yan. Kung kaya't ito isa sa mga nasira at sa aking harapan naman, yung canopy ng mismong barko ay nasira rin. So itong mga ganitong damage pwede raw ayusin, pero magpapatuloy pa rin daw ang Philippine Coast Guard at BIFAR sa kanilang mga misyon para tulungan ang ating mga mangingisda dito sa West Philippine Sea. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Kumpara sa mga naunang pambobomba ng tubig, mas matindi at nakamamatay na ang ginawa ng China kahapon, ayon po yan sa Philippine Coast Guard. Pero giit nito, hindi susuko ang Pilipinas. At nakatutok si June Veneracion. Tinamaan na kami. Sa sukat pa lang ng mga barko ng China Coast Guard, nabumuga ng water cannon sa mga barko ng Pilipinas kahapon. Baka may butas yung bilik natin, yung mahal natin, pacheck. Makikita na kung sino ang dihado at sino ang liyamado sa patintero at habulan na nangyari sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. It just goes to show that Goliath is becoming more Goliath. No? They don't hesitate to use brute force to violate international law. Sa isang banda ng harangan, nagkabanggaan ng China Coast Guard at Philippine Coast Guard. Oh, babangga! Babangga! Woo! Sapol! Bangga na! Bumangga! Pero tila Davidman ang liit kumpara sa higanteng China. Hindi raw matitinag ang Pilipinas na ipaglaban ang sa kanya ayon sa Coast Guard. We're not going to be deterred. We're not going to yield. Despite of all this harassment and provocative action, hindi kami mapipigilan ng China. Bagamat hindi bago ang pambobomba ng tubig ng China Coast Guard. Sir! Sir! May pinadyo, may ipit. Yeah, stopping yan, guys. Sabol! Mas matindi na ang buga kahapon dahil may tuturing ng nakamamatay ang water pressure. If we're going to look at how it bended the railing of the Philippine Coast Guard vessel because of the water cannon, obviously that would be very fatal. Tinuturo ng ano? Woo! Sinira ng buga ang ilang communication equipment, railings na di pa panggamit ng mga barko ng Pilipinas. Pero kahit pa raw ganito na kabayulente ang harassment ng China, ang misyon at responsibilidad ng PCG ay mananatiling matatag, katulad ng bandila ng Pilipinas na halos iwas-iwas pero di nasira ng water cannon ng China. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Holiday pero matinding traffic ang sinuong ng mga motoristang dumaan sa bandang EDSA Kamuning. Simula na kasi ng pagsasara ng flyover doon para sa pagkukumpuni. At nakatutok si Joseph Moro.
Kahit holiday, traffic sa bahaging ito ng EDSA southbound papunta ng EDSA Kamuning flyover. Ang dahilan, mula ngayong May 1, sarado na ang southbound lane ng EDSA Kamuning flyover. Sisimulan na ang retrofitting ng pagkumpani ng ilang bahagi ng flyover na bitak-bitak na ang ilalim. 1992 pa itinayo ang flyover at ayon sa DPWH, isa ito sa 14 na tulay sa Metro Manila na maaari maging delikado kung tumama ang The Big One o pinakamalakas na lindol. Yung pong natin, mga deck po natin na papalitan or yung pinakapang ibabaw po ng tulay, may mga sections po or spans tayo na papalitan dahil nga po nakitaan na ito ng mga crack na kailangan na pong ayusin talaga. Sarado ito ng 5 buwan o hanggang October 25. Ang tanging pwedeng dumaan sa kaliwang lane ay ang mga bus ng EDSA Bus Carousel. Naglagay na ng mga concrete barrier ang MMDA at DPWH, kaya ang 6 na lane ng EDSA magiging 3 na lamang. May mga nakantabay na mga enforcer ng MMDA na nagpapakanan sa mga alternatibong ruta. Pero marami pa rin ang dumidiretso sa direksyon ng EDSA Kamuning flyover. Yung iba siguro sir, hindi pa alam sa nakasara na po yung flyover siguro sir. Dito po namin sa Mipasig po kami. Napakahaba sir ng traffic, abala. Abala, hindi nyo ba alam na magsasara na? Lang po pero di ko alam na ngayon eh. Pwede pa naman kayong dumaan dun sa ilalim ng Kamuning flyover pero magbi-build up na yon. Hindi yan ina-advise ng MMDA. Ngayon nga, etong mga galing dun sa norte, EDSA, dapat kumana na kayo dito sa Borromeo at doon sa mga kalye na pakanan along EDSA. Holiday ngayon, inaasahan ng MMDA, mas konti yung tao, pero ito yung build-up ng traffic ngayon. Sa timog, sa ilalim ng flyover, halos wala nang galawan ang mga sasakyan. Abala po. Hindi ko alam na may ginagawa po, wala. Para iwas traffic, kung manggagaling kayong norte sa parte ng Bulacan o Caloocan at papunta kayo sa timog na bahagi, pa Makati, pwedeng kumana na sa Panay Avenue o sa Mother Ignacia na maluwag at pwedeng kananan bago pa man sumapit ng flyover. Para lusot sa 11th Jamboree papuntang Kamuning palabas ng EDSA, pwede rin kumanan sa Eugenio Lopez Jr. Drive o Scout Borromeo na ginawa ng one-way ang ilang bahagi at hindi na pwedeng lumabas dito pa EDSA. Inaasahan ng DPWH na matatapos ang proyekto bago magtag-ulan para hindi ito madelay. Papasok ang tag-ulan, isa po sa makakaabala sa atin ang tag-ulan. Pero titignan po natin kung ano ang magagawa natin para mapabilis nga po habang maganda pa ang panahon. Mananatiling bukas ang northbound lane ng EDSA Kamuning flyover. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Kung kailan araw ng mga manggagawa saka nawala ng kabuhayan ng mga driver ng mga jeepney nang hindi umabot sa consolidation kahapon. Reklamo naman ng ilan, limitado ang inaprubahan sa kanilang ruta kahit maaga silang nagpa-consolidate. Nakatutok si Oscar Oida. Kakaba-kaba ang 48 anyos na jeepney driver na si June habang pumapasada. Bigo kasi siyang makapagpa-consolidate ng minamanehong jeepney bago ang deadline kahapon. Lalo na raw pag may naaaninag siyang enforcer. Parang di na namin alam kung anong gagawin. Pwede nila kaming parahin, then hanapin yung pinaka sinasabi nilang papel. Yung nakadikit na sticker na consolidated unit nakalagay doon. Kami wala. Kabado talaga. Sabi niya, no choice siya dahil gutom ang aabutin ng pamilya. Pag hindi ko kami bumiyahe, paano pamilya ko? May estudyante ako, 2. Paano yung mga baon, pagkain, tas mga expenses, bayaran ng bahay, kuryente, tubig. Yun, pag di kami bumiyahe, wala. Gutom. Problemado rin ang ilang di nakapagpa-consolidate kung paano bubunuin ang araw-araw na gastusin. Yung unit ko, bagong bili ko lang yun eh. Hindi ko pa nababawi. Ano lang yun. Pinabili ko doon, hinuhulugan ko pa sa tiyahin ng asawa ko. Sabi ko, tipid muna tayo. Walang biyahe, mahirap bumiyahe. Pag minsan po, gabi lang po. Maaga namang pinakonsolidate ang 100 jeepney ng mga miyembro ng Atinto Transport Cooperative. Pero 20 unit nila ang hindi naaprumahan. Kaya balak na ibenta na lang. Sabi po nila is puno na yung aming ruta. Samantalang sa ibang ruta, kahit 3 kooperatiba ay tinatanggap. Malaki lugi. Wala nang prangkis, magbibinta, 150 na lang, hanggang 200 ang isa. Samantalang binili namin yan, nasimbolo yan, pati prangkisa, nasa 250,000 pataas.
Tinanong natin yan sa kinatawan ng Transportation Department, pero depende raw kasi yan sa lokal na pamahalaan. Kung sinasabi namin route rationalization, yung LGU ay bibigyan sila ng ruta, i-assign ang isang kooperatiba doon sa ruta. So, depende kasi yan. Kasi ang hindi DOTR, hindi LTFRB magsasabing dito ka sa ruta na ito, it is the LGU. Sila ang nakakalam dito sa ruta na to ay sobra-sobra na kayong dami, kaya bawasan na. Bagamat kolorum na ang touring sa mga jeepney di na consolidate, hindi muna sila hinuhuli. Pero i-issuean ng notice ang kanilang operator para pagpaliwanagin. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Tayo na sa Antipolo at doon makisaya tayo sa masaya at makulay na pagdiriwang ng Maytime Festival. Nakatutok doon live si Mav Gonzalez. Mav. Vicky, opisyal na ngang nagsimula ang Antipolo Maytime Festival. Puno-puno ng tao rito sa selebrasyon ng kultura at mga produkto ng Antipolo. Mula Sumulong Park hanggang Inares Center, napuno ang kalsada ng makukulay na costume at maingay na musika ng street dance competition. Ito ang opisyal na simula ng Antipolo Maytime Festival 2024. Maytime Festival is the formal opening of the pilgrimage season. We are the first in Southeast Asia International Shrine, and we are the 6th in the world, sharing our culture, our traditions. No, we celebrate it amongst ourselves dito sa Antipolo by widespread street dancing competition na kung saan nagpaparada po lahat ng barangay, lahat ng mga schools. Nagsimula ito sa Sumaka Festival o selebrasyon ng mga sikat na produkto ng Antipolo na suman, mangga at kasoy. Pero ngayon, kasama na rin sa selebrasyon ang kultura at talento ng mga taga-Antipolo. Umpisa na sa galing sa sayaw at ganda ng costume ng mga kalahok ngayong araw. Sarado ang ilang kalsada para sa street dance at parada. Ang mga taga rito nag-abang kahit napakainit ng panahon para mapanood ang taunang selebrasyon. Pagkatapos ng street dancing, may final salvo pa ang 10 paaralang naglaban-laban. Talagang karir dahil tumataginting na 100,000 piso ang premyo. Iprinesenta rin ang 10 festival queens. Umpisa pa lang ito ng buong buwan ng selebrasyon sa Antipolo. Magkakaroon po kami ng mutya ng Antipolo, bodybuilding competition. Meron kaming Ginuman Festival, hair and makeup competition. We also have yung fun rides ng mga cyclists. Ang dami po. This is a jam-packed month for us. Vicky, pwede pa humabol dito sa Inares Center dahil mahaba pa ang programa. Ongoing ngayon yung presentation ng costume ng Queen of Antipolo candidates at mamaya ang final showdown ng mga street dancers natin. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Sa gitna ng init, bumuhos na ang binansagang Agua de Mayo o yung unang ulan ng Mayo sa ilang lugar. Pero bago yan, kani-kanyang diskarte ang marami para maibsan ang init. Nakatutok si Jonathan Andal. Oops! Hindi yan ulan, bugayan ng water tanker ng Manila City Hall na binasa kanina ang mga kalsada sa Espanya, Quiapo at Binondo para raw bawas init. Ilang sasakyan niya ang tila bumabagal pa para magpabasa. Presko po, hindi po masyadong mainit. Pag sobrang init po kasi sir, parang nakakadoble po ng pagod. Pero may ilang motoristang literal namang nabasa. Okay lang. Dahil? Para di na rin mainitan. Pero ang binasang kalsada, wala pang 1 oras, natuyo na kaagad. Effective naman siya kasi madali nung nawala yung init. Kumbaga parang lumamig. Sana araw-araw pag mainit, ganyan yung gawin nila. Beneficial naman po siya kasi sobrang init ngayon eh. First time to ginawa kanina ng lokal na pamahalaan dahil sabi sa kanilang forecast, aabot ang lungsod sa 45 degrees Celsius na heat index ngayong araw. Hanggat tumataas po ang index po natin, araw-araw po namin gagawin na po ito. Hindi naman po solid, naka-shower naman po, kumbaga parang misting effect lang po.
Pero magtipid pa rin ng tubig, sabi ng Task Force El Nino. Na-appreciate po natin ang efforts ng mga LGU, pero critical po ang susunod na 4 na linggo in terms of water conservation. Bagamat sapat pa po ang supply ng tubig sa Angat Dam at sa Metro Manila, kailangan pa po nating magtipid hanggat hindi po humuhupa ang epekto na dulot ng El Nino. Kung ang gagamitin pong tubig ay yung wastewater o yung nagamit na sa paglilinis o pagbabanlaw, wala pong problema kung ito po yung ipang-spray sa mga kalsada. Wala po tayong recycled water po rito. Meron po sa malayo pa po, sabi po ng MMDA, nasa Marikina pa po. Prevention po kasi ang ginagawa natin. Mabawasan po naman yung mga heat stroke patient po natin, tsaka yung mga nadidehydrate po ng mga motorista. Sa Delpan, Maynila, sa kalsada na naliligo ang ilan, gamit ang tila unlimited na tubig na galing sa tubo na nasa ilalim ng drainage. Kaya si Maylene, umaga hanggang gabi raw kung maligo rito dahil wala raw silang CR. Ilang beses ka ba naliligo? 8 beses. 8 beses sa isang araw? Ba't gano'n naman karami? Sobrang init eh. Animoy may resort naman sa Binondo dahil sa kabi-kabilang inflatable pool dito. Beat the heat daw ngayong may cruel summer. Sobrang init, kaya nag-ipon ako para makabili lang nito. Sobrang kasi talaga kainit, hindi namin kaya nasa loob. Kasi, sa loob ng bahay? Oo, kasi kahit na may electric fan ka pa, di mo kakayanin. Sa Tondo, ang mga walang inflatable pool kontento na sa batya at sa refrigerator na walang kaha. Basta mapreskuhan lang nagagalit pagka hindi siya nakapaligo eh. Napospon kasi yung swimming namin. Walang budget ko lang. Ito, mura lang eh. Magkano? 1,000 lang, tapos tubig lang. Sa Valenzuela naman, nag-deploy ng mga mobile shower para sa libre at preskong pagligo. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Samantala, aerial resupply o paghahatid ng supply sa pamamagitan ng mga aircraft ang sinanay kanina sa Balikatan na alternatibo raw kung harangin ang resupply mission sa dagat. Tinutukan yan live, Ian Cruz. Ian. Yes, Vicky, tagumpay nga ang aerial resupply mission ng AFP kasabayan ng Balikatan exercise. Inaasa namang makatutulong ito ng husto lalo't nagiging komplikado nga ang paglalayag sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na pagiging agresibo doon ng mga barko ng China. Umikot-ikot muna ang NC-212I light lift aircraft ng Philippine Air Force. Saka naghulog ng supplies na nakasabit sa parachute tungo sa Patag Island, nasakop ng Calayan Island Group sa West Philippine Sea. Tagumpay ang aerial resupply na ito ng AFP na isa sa nakikita nilang alternatibo sa pahirapang rotation and resupply mission sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na pangaras ng China na umaangkin sa halos buong South China Sea. Ginawa ito kasabay ng group sail activity ng Pilipinas, Amerika at France na bahagi ng multilateral maritime exercise ng Balikatan. Ang MC-130 aircraft ng US Air Force Special Operation Command nag-low pass sa tapat ng Long Beach, San Vicente. Isa-isang lumundag at lumapag sa Long Beach ang mga Pinoy paratrooper. Nakita rin sa Northern Palawan ang mga makabagong kagamitan ng Amerika tulad ng HIMARS o High Mobile Artillery Rocket System na epektibong gamitin sa malalayong target. Inaasahan ng live fire exercise ang HIMARS sa bayan ng Rizal sa Southern Palawan na kung titingnan sa mapa ay katapat halos ng Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Kanina, abala mga miyembro ng US Marines at Philippine Navy 3rd Naval Combat Engineering Battalion sa konstruksyon ng health center sa Sitio Kalupisan ng Barangay Punta Baja dito sa Rizal na kabilang sa Engineering Civic Action Projects o NCAP sa ilalim pa rin ng Balikatan. Maraming dalang tools ang mga sundalong Amerikano para sa construction ng isang health facility sa liblib na lugar dito sa Rizal, Palawan. Pero ang labis silang hinahangaan ang galing ng mga sundalong Pilipino na kahit wala raw gamit-gamit na mga tools, kayang-kayang diskartehan ang paggawa dito sa construction site. Our Filipino counterparts, they're extremely good at what they do, and they've been teaching us a lot of techniques. The way that they do steel work, they do a lot of stuff by hand more quickly and more accurately than we would normally do with power tools. Isa raw sa major challenge ng mga Amerikano sa konstruksyon ang matinding init sa bansa.
Inasahang mabibiyayaan ng health center ang mga residente ng sitio kasama ang mga katutubo na hindi na kailangang bumaba sa bayan para magpagamot. Ang magbe-benefit po nito is 200 households, 90% po doon is mga katutubo or mga IPs. Hirap talaga kaya kung walang sasakyan, lakad lang kami punta sa baba. Pagkakataon din ng balikatan para sa mga sundalong Filipino-American na balikan ng kanyang Filipino heritage. Gaya ni Second Lieutenant James Estilore, na tubong La Union at Cebu ang lolo at lola. I'm very fortunate. I'm very grateful that serving in the United States Marine Corps has brought me back here. Service is part of the reason why my family got here in the first place. Vicky, bukas na ngayong inaasahang live fire exercise sa pagpapatuloy ng balikatan exercise dito sa Rizal, Palawan. Kabilang nga sa mga papuputukin ang modernong artillery ng Amerika. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ian Cruz. Mga kapuso, maging handa dahil kahit tag-init ay may tsansa pa rin ng ulan gaya nga ng naranasang unang ulan ng Mayo kanina sa ilang bahagi ng bansa. Umaga pa lamang, inulan na ang ilang bahagi ng Calbayog City sa probinsya ng Samar. Tumagal ng 20 minuto ang ulan at nagpatuloy ang makulimlim na panahon. Sa Metro Manila, matapos hindahin ang halos maghapong init, naranasan din ang malakas na ulan sa ilang bahagi, gaya po rito sa Quezon City. Dulot po yan ng localized thunderstorms. Kanina, naitala ang 48 degrees Celsius sa Pili, Camarines Sur at Catarman, Northern Samar. Nag-46 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan at Bacnotan, La Union. Bukas, posibleng sa Pili, Camarines Sur ulit pinakamainit sa 48 degrees Celsius, 47 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan, 46 degrees Celsius sa Tacloban City at 45 degrees Celsius sa Lawag City, Ilocos Norte. Bukod yan, mahigit 30 lugar pa ang inaasahang nasa danger level ang heat index bukas. Asahan naman diyan ang 42 hanggang 44 degrees Celsius. Pero gaano man kainit base sa datos ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng ulan sa Ilocos Provinces, Palawan, Sulu Archipelago at Soc-Sargen lalo bandang hapon. Sa Metro Manila, maligsangan pa rin pero mag-monitor ng advisories dahil posible ang localized thunderstorms gaya ng naranasan kanina. At kahit inaasahang titindi pa ang init ngayong buwan, posibleng may mabuo o pumasok na bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Isa o dalawang bagyo yan ayon po sa Pag-asa. Sakaling matuloy, pwede itong mag-recurve o lumihis palayo sa bansa o di kaya'y tumama o mag-landfall sa Eastern Visayas o tumbukin din ang Southern Luzon. Init na init pa rin ba kayong makapamasyal ngayong kalagitnaan na ng summer? Sagot namin kayo simula ngayong Mayo dahil ilang sikat ang maghahatid sa atin ng summer sa probinsya. Unahin natin ang Sparkle Star at ang bagong tagapangalaga ng brilyante ng tubig na si Kelvin Miranda. Sinamahan niya sa makasaysayang Pangasinan si Claire Lacanilaw ng GMA Regional TV1 North Central Luzon. Welcome to Panag-Asinan! Diyan galing ang pangalan ng lalawigan ng Pangasinan na kilala sa paggawa ng asin at world-class na mga tanawin. Bukod sa pasyalan, marami rin tayong matututunan dito sa Lingayen, Pangasinan na hitik sa kasaysayan. The Capitol Building is a century-old structure constructed in 1917. Isa ito sa mga nabomba noong World War II pero matapos dumaan sa renovation, nananatili itong maganda at matatag. Simbolo ng resiliency ng mga Pangasinense. Designed by American architect Daniel Burnham, itinuturing itong isa sa 8 architectural treasures of the Philippines. From one capital to another, let's go to Casa Real. Ito ang Casa Real o Royal House na pinakaunang Capitol building dito sa Pangasinan na ngayon ay transform na into a world-class museum. Tara!
kapuso, espesyal ang araw na ito dahil makakasama natin ang GMA Sparkle artist na si Kelvin Miranda. Welcome to Banaan Museum. Maraming salamat sa pag-invite dito. Tara! Di ka na ba? Gina, simulan na natin, di ba? Welcome po sa inyo sa aming museum, ang Banaan Museum. So, ang Banaan ay isang salitang Pangasinan. Nang ibig sabihin ay tagpuan or meeting place. Pinaka na-curious ako pagpasok pa lang, ito na. Ito naman. Ano po bang mundo to? Yeah. Ito is tungkol naman sa Bulinaw skull na tinatawag natin. Ano? Totoong skull po yung mga yan? Replica, sir, no? Itong mga skulls na ito, nahukay po yan sa may Balingasay area, sa Bulinaw po yan. Nagkaroon po ng archaeological diggings in the 1960s. Ano? Along with the Bulinaw skull, may nahukay pa silang other skulls, totaling to 67 skulls all in all. Sa totoo lang, halo-halong emosyon. Halo-halo din yung nakita kong ngayon ko lang nalaman dito sa Pangasinan. Nakakilabot din yung ilan kasi parang grabe yung preservation nangyari. Makokompleto ang Pangasinan experience mo, Kelvin, hanggat hindi mo natitikman ang mga Pangasinan local delicacies. Dinalaan, puto. Siyempre. Dinuguan with puto. Tikman natin tong puto. Dinalaan o dinuguan with kamyas. Ano masasabi mo, Kelvin? Masarap, no? Try nyo yung linggayang tamales. Bagay po siya sa pandesal. Yes. Galing, no? Sarap, So, kamusta naman yung paghahanda mo bilang Sangre Adams? Nakakapagod, pero masaya rin siya at the same time dahil tinuturuan niya ako lalo maging disiplinado. Pagkain, sa oras ng pag-iensayo. Hello mga kapuso, this is Kelvin Miranda and let's visit and have our summer saya here at Pangasinan. Galila! At kung hanap nyo naman ay scenic sunset view, isa sa mga di pa masyadong dinarayong beach dito sa Lingayen, ang Estanza. Right at the heart of the province of Pangasinan, dito sa Lingayen, matatagpuan ang Estanza Beach. Mula sa bayan ng Lingayen, maaring sumakay ng tricycle papunta rito sa beach. Perfect picnic groove ito kasama ang pamilya at barkada. Pwede ring magdala ng tent pang glamping. Sa hapon, be mesmerized sa golden sunset facing the majestic Lingayen Gulf. Kaya tara na sa probinsya ng Pangasinan. Claire Lacanilaw para sa 24 oras summer saya sa probinsya. At mahigit isang taon bago ang 2025 midterm elections, nadagdagan pa ang mga lumipat sa partido ni Pangulong Bongbong Marcos. Inisa-isa niya ang mga partidong kinakausap para sa binubuong koalisyon pero hindi nabanggit ang hugpong ng pagbabago ni Vice President Sara Duterte. At nakatutok si Ivan Mayrin. Si Pangulong Marcos na mismo nagsabi, ang pagtitipong ito paghahanda na ng kanyang Partido Federal ng Pilipinas o PFP para sa eleksyon 2025. 33 bagong miyembro ng PFP ang nanumpa ngayong hapon. Bukod sa pagpaparami ng mga miyembro ng kanilang partido, nariyan din ang pagbubuo ng mga koalisyon at alyansa. I am still, of course, in my capacity as the head of the party, been talking to all of the other different parties. Hindi kasama sa kanyang binanggit ang partidong hugpong ng pagbabago HNP ni Vice President Sara Duterte. Nakaalyado niya ng tumakbo noong eleksyon 2022. Yung kinakausap po ninyo for Alliance Coalition, kasama po ba dyan ang hugpong ng pagbabago? Sa ngayon, hindi. Bakit po kaya? Dahil ang kailangan kasi, nagkaroon tayo ng alliance before no 2022. That is for 2022 election. So ang ibig sabihin, nagkaroon tayo ng alliance for a common cause. Dito mga nakaraang buwan, lumutang ang mga usap-usapang nagkakalamat ang relasyon ng unit team ng tambalang Marcos Duterte. Lalo't kamakailan ay nagpahayag ng disgusto si First Lady Liza Marcos sa Vice Presidente. Pero patuloy na siniguro ng Pangulo na buo ang kanilang relasyon ng bise.
Sa 2025, patuloy daw dadalhin ng PFP ang mensahe ng pagkakaisa. Kaya ang bilin sa mga kapartido, ayusin ang mga gusot sa mga kakandidato sa kanilang mga rehiyon bago ang paghahain ng kandidatura sa darating na Oktubre. Basta't sila ay nakibahagi doon sa pagkakaisa na movement na ginawa natin. Ngayon, sa aking palagay, yun pa rin ang hinahanap ng mga Pilipino. At kaya hindi naman sa sinasabi natin that we want to dominate the entire political scenery. But what we need to do is not to dominate anything. But what we need to do is to be able to bring onto the fold all the different elements of society, all the different elements of the political structure, so that we are all working together. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Labis man ang init ng panahon, hindi naman tagtuyot ang kita sa mga negosyong swak sa summer. Kabilang po riyan ang mga halo-halong kakaiba ang sangkap tulad ng sili at gulay na pang dinengdeng. Tinikman yan sa pagtutok ni Bernadette Reyes. Paboritong panghimagas at pampalamig ng mga Pinoy ang halo-halo. Kaya pag tag-init, marami ang naghahanap nito at marami rin na nagbebenta nito. Pero syempre, para naman maiba sa kinagisnan nating halo-halo, ang mga negosyante may kakaibang twist sa kanilang paninda. Ang dinarayong tindahan ng halo-halo sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City, mayroong sili-flavored halo-halo, leche flan at durian-flavored halo-halo. Pero imbis na crushed ice, flavored ice cubes ang gamit. Mas lalo nagkakalasa nga po dahil nga po sa flavored na po siya. And at the same time, creamy din po siya, ma'am. Dahil nga po sa cube ice na po siya, mas matagal po siya matunaw. Yun po, ma'am. And then sa lasa? Lasa po, ma'am, is masarap naman po talaga siya, kaya po kami binabalik-balikan. Lasang sili nga! Oh my goodness! Ang anghang! Sa halo-halo store na ito, laging mahaba ang pila o di naman kaya laging sold out ang kanilang mga halo-halo dahil ang kanilang mga flavors inspired ng mga paborito nating Filipino desserts. Buko pie. So we did the halo-halo version. The Maha Blanca, which is kasama yan ng mga sapin-sapin. Scramble, naalala ko kasi sa school yun eh. Alam mo yun, paglabas ng school, yun lang yung dessert na alam natin besides the fishball, the kikiam. Actually, wala pang kikiam eh, parang fishball lang eh. Mango Graham, it's now. Si Ann, pumila ng mahigit 1 oras para makabili ng halo-halo. Yung palang nasa harap ko, siya mang in-order. I have to wait, well, I have no choice. Pero sulit. Sulit talaga siya. Etong si Marjay, not just one, kundi 15 halo-halo ang binili. Ito yung cravings nila, so dinayo namin dito. Galing pa kami Marikina. Ube yung pinaka-natikman ko, yun, masarap siya talaga. Hindi siya not your ordinary or halo-halo talaga. Sa Lawag City, Ilocos Norte, may bersyon ng halo-halo na ang sangkap, mga gulay na karaniwang matatagpuan sa sikat na Ilocano dish na dinengdeng na may malunggay, kalabasa at taro. Aside from kumakain po tayo ng mga organic vegetables, marami po tayong nakukuha na vitamins at nutrients like iron, vitamin A at saka carbohydrates, in which carbohydrates is the good source of energy. Refreshing fruits naman ang panlaban ng halo-halong ito sa Barangay Sampaga East sa Batangas City. Meron itong melon, pakwan, mangga at iba pa. Mas malasa pa raw ito dahil sa kanilang flavored ice. To make it more special, may ice cream, leche flan, queso at cornflakes. Yung halo-halo namin, hindi siya ganon katamis. Na saktong-sakto lang talaga. Yung sweet niya galing doon. Payo ni Duncan sa mga nais magnegosyo, importanteng maging malikhain. Na-realize ko na instead na kalaban ko sila, everybody after nila kumain, ako na yung pupuntahan nila. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Miyerkules. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatutok kami 24 oras.